Hello, good morning guys. So, matagal-tagal na akong di nakapag-upload ng video. So, for today's video, mag-i-install tayo ng 20.2 kilowatt power sa Caloocan. So, bali, medyo matagal-tagal na installation ito. Estimate ko 4 days. So, ito nga pala yung aming warehouse. Ito yung i-prepare namin. Meron pa kami dyan sa may kabilang warehouse na stock. So, ang kailangan, ang i-release namin solar panel for the day is 44 pieces. So, pasensya na kayo sa aming warehouse. Medyo makalat pa. Kasi, kakatapos lang ng isang installation namin. But anyway, so, yun nga, mag-install tayo ngayon sa Caloocan. Medyo umuulan ngayon sa labas. Time check is 4 AM. So ngayon, piniprepare na natin yung ating metal enclosure, yung pagkakabitan ng mga breaker at SPE. And then, nagle-layout na rin sa wall ng pagkakabitan ng solar inverter.
ito naman ngayon yung status sa net metering. Bali, ito kasing installation natin is included net metering setup. Ilalakad na rin natin ito ng net metering, kaya aabangan na natin ang provision para sa net metering. Malapit tayo mag-power up. Kabila. Kabila. Okay, ground checking muna tayo sa pagpapower up ng inverter. Una, ground checking. Set mo yung tester sa continuity. Okay? Grounding, body, SPD. Ilapit mo. Pakita mo. Dapat shorted yan. Tumutunog. Okay. AC SPD. Kung sa DC SPD. Tumutunog. Tumutunog. Sa lahat ng SPD. Okay. Okay yung grounding natin. Then next, polarity naman ng solar panel, yung negative positive. Adjust mo yung settings sa may DC volt. Siyempre, yung red sa positive, yung black sa negative. Dapat walang negative side. Pag walang negative side, ibig sabihin, hindi baliktad yan. 125 volts DC dahil current. MPPT1. Okay? Okay, MPPT1 pa rin to, pero string 2. 269, walang negative side, ibig tama. MPPT2, string 1, 256, walang negative side, ibig sabihin tama. And then, MPPT2, string 2, yan, 269, walang negative side. So, tama lahat ng electrical wiring. Wala siyang baligtad. Siyempre, susugin mo pa. Puting dito sa may baba, ito na yung papunta sa inverter. Red, black. So, dito, titignan mo rito yung connection na MC4. Kung lahat ng red nakakonect sa positive. So, tama naman siya. Lahat ng black nakakonect sa negative. So, walang baligtad. Okay na tayo dito. Then, doon naman tayo sa ground fault checking. Ground fault checking, yung set ng tester natin is DC volt pa rin. Okay? Ground fault checking, dapat nasa ground yung isang test prod mo. Kung negative, pwede rito sa negative kasi grounded naman lahat yan. Okay, nakatusok lang dito. Hindi, tutusukin mo yung itong positive line na solar panel. Dapat, pag tinusok mo yan, gradually, mayroong voltage dito na mababasa, pero unti-unting bumababa. Dapat lahat ganun, bababa lahat ng voltaheng maririnig natin. Per string. Okay? Yan, dito mo doon. Bumababa siya, bumababa siya. Pinakababa niya po 0.04. String 2, lipat na sa. Yan. Pero pag pinakababa niya. Okay? Hindi, yan dyan muna ito. 0.3, bawa pa yan. Hanggang sa 0. And then, string 3, tutok mo na lang. String 3. Yan. Bumababa siya. String 4. Sabihin, normal yung wire natin lahat hanggang taas. Walang nabalatan na wire. Yun lang ang check natin dyan. Mamaya naman, ang check naman natin yung placement ng CP sensor.
Yung safety sensor kasi natin na to, yan, pinapit natin. Dapat to naka-clip sa line side ng terminal ng inverter. Gusto natin tinap yung inverter. Halimbawa, tinap natin ito yung inverter at yung breaker na halimbawa, yung breaker na sa labas. Dito tayo nagtap ng inverter. Yung wire ng inverter dapat, kung saan natin tinap yung line side, diba, live tsaka neutral yun. Sa above nun, doon natin i-clip yung city sensor and then yung arrow. Mamaya tatestingin natin yun. Yun na lang huling check natin mamaya. City sensor. The rest naman dito sa DC side, okay naman. Tama naman lang makulit yan. Dito na lang tayo pagtapos na AC side. Okay, malapit na matapos ang installation. Bali, ito nga pala installation natin is inabot ng 4 days. So, paano po ba nag-work ang grid tie system? Ang grid tie system is for daytime savings, pero pwede ka rin makasave during night time with the net metering program. Yung net metering program, ito yung magbebenta ka ng sobrang harvest ng solar back to the grid. Ibig sabihin, halimbawa, yung consumo nyo during daytime is mas mababa versus sa capacity na in-install natin. Yung sobrang harvest ng solar, ibebenta nyo to kay grid. And then, during night time, yung konsumo sa night time, yun yung gagamitin na pang offset sa nighttime consumption. Grid tie system is low cost maintenance and fast ROI. So, bali ang grid tie system is naka-design for saving purposes. So, kung malakas kayo gumamit ng kuryente during daytime, the best sa inyo is grid tie system. Okay, ito na ngayon yung status ng ating installation. Bali, pang-apat na araw na natin ngayon dito sa site. Bali, today din, mapapower up itong ating installation. Bali, konting electrical na lang sa AC side at DC side. So, ayun lang po guys, doon na po nagtatapos yung ating video. Hopefully, meron kayong natutunan. And salamat nga pala kay Sir Armin. Ingat kayo palagi dyan sa may Guam. At dito sa binigay nyong
t-shirt from Guam and sa trouble light. So napakalaking bagay na ito kasi minsan kapag nag-install kami ng hybrid, inaabot kami ng gabi at sometimes need namin i-off yung main breaker ni client. Ang ginagamit namin ilaw, meron naman kami trouble light, minsan hindi nadadala kasi masyadong malaki. Minsan cellphone, ilaw ng cellphone ang ginagamit namin. Pero ito very comfortable gamitin kasi hindi mo na kailangang hawakan. Susuot mo lang siya dito habang nagtatrabaho ka sa breaker ng bahay, nagkukumpuni ka. Napakaganda niya. Saka yung lumens niya, hindi ganung sobrang lakas. Sakto lang siya sa pag nagkukumpuni ka. So, saktong-sakto lang. At ang tagal niyang malobat. Thank you po rito, Sir Armin. And salamat sa mga nakilala ko dyan sa simbahan, kila Engineer BP, and Sir Simon, Sir Marvin, and Sir Ron, saka sino po ba? Si Sir Amador. Siyempre, especially, at saka kay Engineer Bernard. So, siyempre, lalo-lalo na kay Sir Armin. Siya po yung nakilala ko rito sa project na ito. Ingat po kayo palagi dyan, Sir Armin, sa Guam. Maraming po salamat. Yan lang. Thank you po.